Imagine mo, sa 2027, ang iyong phone ay maaring mag-download ng isang buong 4K movie sa loob ng isang segundo, pero sa parehong oras, ang bawat galaw mo ay maaring sinusundan ng governments at hackers ng walang pahintulot. Ito ba ang hinaharap ng 6G? Tara, alamin natin kung ito ay speed savior o privacy nightmare. Una, ano ba talaga ang 6G? Ito ang susunod na henerasyon ng wireless technology pagkatapos ng 5G. Habang ang 5G ay nagbibigay ng speeds hanggang 10 Gbps, ang 6G ay inaasahang makakapagbigay ng hanggang 1 Tbps. Ibig sabihin, 1 terabit per second. Imagine mo, downloading a full HD movie in seconds o real-time holograms sa video calls. Ang 6G ay magiging available commercially sa 2030, pero ang early trials ay magsisimula sa 2028. Ito ay base sa IMT 2030 framework ng ITU na nagsasabi na kailangan nating maghanda para sa mas mabilis na data traffic na lalago ng 2.5 times sa susunod na taon. Sa 2026, nasa pivotal year tayo. Sa katapusan ng taong ito, magkakaroon na ng clearer picture sa mga technologies ng 6G, lalo na ang role ng AI at kung gaano ito nakadepende sa 5G. Ang 3GPP, ang grupo na nagseset ng standards, ay magdedesisyon sa timeline para sa Release 21 specs sa Hunyo 2026. Ito ang unang hakbang para sa aktual na 6G specs. Pero sabi ni analyst Dean Bublé sa Fierce Network, 2026 ay magiging taon ng AI-generated slop. Maraming position papers at hype, pero walang tunay na hardware hanggang 2028. Sa spectrum side, ang Nokia ay nagpo-point out na ang upper 6 GHz band ay inihahanda na para sa 6G sa Europe, US at India. Sa US, ang National Security Presidential Memorandum ay nagdidirect na mag-study ng bands para sa 6G sa katapusan ng 2026. Ngayon, bakit savior of speed ang 6G? Dahil ito ay magbabago ng buhay natin. Sa terahertz frequencies, ang latency ay maaaring bumaba sa sub-millisecond levels. Ito ay perpekto para sa advanced VR/AR, autonomous cars, at smart cities. Halimbawa, sinasabi na ang 6G ay mag-e-enable ng huge leaps sa virtual reality at autonomous driving. Imagine mo, sa 2027, ang iyong phone ay maaring mag-project ng hologram sa harap mo o ang mga doktor ay makakapag-operate remotely na parang nasa iisang room sila. Sa finance, ang real-time AI analytics ay magiging possible na magpapabilis ng transactions at fraud detection. Ayon sa ID TechX report, ang 6G market ay magsisimula sa experimental deployment sa 2026 at lalago sa bilyong-bilyong pera sa 2036. Ito ay dahil sa integration ng AI na magpo-power ng edge computing para sa mas mabilis na processing. Dagdag pa rito, ang 6G ay hindi lamang tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa connectivity ng lahat. Sa hinaharap, ang Internet of Everything, IoE, ay magiging realidad kung saan ang bawat device mula sa iyong ref hanggang sa iyong sasakyan ay nakakonekta seamlessly. Ito ay magdadala ng mas matalinong agriculture tulad ng precision farming na gumagamit ng sensors para i-optimize ang tubig at fertilizers na maaring mag-save ng billions sa global food production. Ang 6G enabled ay maaring mag-boost ng global economy ng hanggang 1.2 trillion SOR sa 2030. Pero paano ito gagana? Sa pamamagitan ng advanced spectrum sharing at AI-driven network management na nagpo-prevent ng congestion kahit sa pinakamataong lugar tulad ng mga stadium o cities. Pero teka, hindi lahat ay maganda. Bakit ito tinawag na privacy nightmare? Dahil sa dami ng data na i-process ng 6G. Ayon sa Cambridge Wireless, ang 6G ay magpo-process ng vast volumes ng personal info na nagbibigay ng access sa governments at companies. Halimbawa, ang precise location tracking. Ang network ay makakaalam ng exact position mo sa isang room, kasama ang habits mo. Ito ay maaring mag-lead sa surveillance o data breaches. Sa Science Direct, binanggit ang 5 main security issues: authentication, access control, malicious behavior, encryption, at data privacy. Ang quantum computing ay threat sa current encryption. Ang mga hackers ay maaring makabasag ng passwords ng mabilis. Sa Nokia's research, ang hacked biodata ay maaring gamitin para sa fraud o blackmail. Higit pa rito, ang always-on sensing capabilities ng 6G ay maaring mag-monitor ng iyong biometrics, tulad ng heartbeat or movement patterns nang hindi mo alam. Ito ay maaring gamitin para sa health apps, pero sa maling kamay, ito ay tool para sa stalking o corporate espionage.
Ang privacy risks ay lumalaki dahil sa integration ng biosensors na nagko-collect ng sensitive data tulad ng sleep patterns or emotional states. Kung hindi maayos na regulated, ito ay maaring mag-lead sa isang society kung saan ang privacy ay isang luxury lamang para sa mayayaman na makakabili ng encryption tools. Dagdag pa, ang integration ng AI sa 6G ay nagdadala ng deepfake threats at identity theft. Sa ARXIV paper, sinasabi na ang 6G biosensing ay mag-a-access ng health data na nagpapataas ng risks tulad ng intrusive marketing o pervasive surveillance. Ang data interception risks ay mas malala dahil sa mas maraming connected devices sa IoE, Internet of Everything. Halimbawa, kung ang iyong smart home devices ay nasa 6G, isang breach ay maaaring mag-expose ng buong buhay mo. Ang privacy ay ang pinakamalaking legal issue. Ang buong buhay mo ay maaaring one data breach away mula sa disclosure. Sa China, halimbawa, ang early 6G tests ay nagpo-focus sa social credit systems na maaaring maging modelo para sa global surveillance kung hindi ma-check. Paano natin ito maa-address? Una, ang post-quantum cryptography. Ito ay bagong encryption na hindi mabasag ng quantum computers. Sa 6G white paper mula sa 6G flagship, kailangan ng better anonymization at privacy-preserving tech. Ang governments ay kailangang mag-set ng strict regulations tulad ng EU's RSPG Vision para sa secure spectrum use. Ang enhanced privacy protections tulad ng advanced encryption at anonymization ay kinakailangan. Ang data privacy sa 6G ay nangangailangan ng robust isolation mechanisms sa virtualization layer. At sa Bayern Innovative, ang trust, security, and privacy sa 6G ay kailangang mas mataas kaysa ngayon na nangangailangan ng research sa maraming areas tulad ng AI-driven threat detection at decentralized data storage. Para maiwasan ang mga risks, dapat mag-invest ang company sa zero trust architectures, kung saan ang bawat access ay verified kahit sa loob ng network. Ang proactive cybersecurity measures tulad ng AI-based anomaly detection ay kinakailangan upang labanan ang mga bagong threats na dala ng halimbawa, ang paggamit ng blockchain para sa secure data sharing ay maaring magbigay ng layer ng protection laban sa unauthorized access. Sa hinaharap, ang international standards tulad ng mga ITU at 3GPP ay dapat isama ang mandatory privacy by design principles upang matiyak na ang 6G ay hindi lamang mabilis kundi ligtas din. Ngayon, tingnan natin ang mas malalim na challenges ng 6G. Bukod sa privacy, meron ding security threats na mas malala dahil sa mas mataas na frequencies at integration ng quantum technologies. Ang 6G ay magpo-focus sa terahertz bands na nagbibigay ng speeds hanggang 1 Tbps, pero ito ay nagpapataas ng vulnerabilities tulad ng signal interception at jamming attacks. Ang quantum computing na maaring maging bahagi ng 6G ay maaring magbasag ng traditional na encryption, kaya kailangan ng quantum-resistant algorithms. Binanggit na ang 6G ay magdadala ng bagong era ng cybersecurity challenges, kasama ang AI-driven attacks na maaring mag-manipulate ng network traffic sa real-time. Halimbawa, ang massive MIMO at cell-free architectures ay maaaring maging target ng distributed denial of service, DDoS attacks, na mas mahirap i-detect. Dagdag pa, ang energy efficiency ng 6G na 10 to 100 times better kaysa 5G ay maaaring maging double-edged sword dahil ang mas maraming devices ay nangangahulugan ng mas maraming potential entry points para sa hackers. Sa kabilang banda, ang mga benepisyo sa speed ay hindi mapapantayan. Sa Taoglas article, ang 6G ay inaasahang magbibigay ng hanggang 100 Gbps speeds na perpekto para sa 8K streaming at immersive applications. Ito ay magbabago ng industries tulad ng entertainment, kung saan ang live events ay maaaring i-broadcast sa ultra-high definition ng walang lag. Sa healthcare, ang 6G ay mag-e-enable ng telesurgery na may sub-1 ms latency na maaaring mag-save ng buhay sa remote areas. Ang latency ay maaaring bumaba sa 0.1 ms na nagpapahintulot ng near-instantaneous communication para sa autonomous vehicles at smart grids. Imagine mo, sa isang smart city, ang traffic lights ay maaaring mag-adjust automatically base sa real-time data mula sa libu-libong sensors na nagre-reduce ng accidents at pollution. Sa agriculture, ang precision farming ay maaaring mag-optimize ng resources na nagpo-potential na mag-boost ng global economy ng hanggang $1.2 trillion ayon sa World Economic Forum reports na nauugnay sa 6G tech. Pero bumalik tayo sa privacy concerns. Sa European Parliament briefing, ang 6G ay nagpo-pose ng critical risks sa privacy at cybersecurity dahil sa mas malawak na connectivity.
Ang data mula sa billions of IoT devices ay maaring maging tool para sa mass surveillance kung hindi regulated. Ang 6G ay mag-generate ng mas maraming personal data na nagpupush ng boundaries ng privacy at kailangan ng mas mahigpit na laws at engineering solutions. Halimbawa, sa China at iba pang bansa, ang 6G ay maaring maging bahagi ng social monitoring systems na nagpapataas ng ethical na tanong. Ang 6G market ay lalago sa $20 billion sa 2033. Pero ang security features tulad ng quantum communication ay kinakailangan upang tugunan ang privacy issues. Ito ay nagpapahiwatig na ang companies tulad ng Nokia at Ericsson ay dapat mag-focus sa built-in protections mula sa simula. Sa predictions para sa 2027, ang 2026 ay magiging taon ng hype, pero sa 2027, mas maraming testbeds at pre-commercial trials. Sa GSMA, ang spectrum needs ay lalago at kailangan ng 2 GHz mid-band para maiwasan ang bottlenecks. Sa 2027, maaring makita natin ang unang prototypes ng 6G devices mula sa Samsung o Huawei na nagpo-focus sa AI integration para sa edge computing. Pero ayon sa ECCU, ang cybersecurity costs ay maaring umabot sa $15.63 trillion globally sa 2029. Kaya sa 2027, mas maraming investment sa 6G security. Sa Springer Survey, ang 6G standard ay maaring mag-emerge ng maaga sa 2026, pero ang full rollout ay sa 2030 na may focus sa applications tulad ng Industry 5.0 at smart healthcare. Ito ay maaring mag-lead sa bagong use cases tulad ng holographic meetings o brain-computer interfaces, pero may kasamang mas malalaking privacy risks. Higit pa rito, ang environmental impact ng 6G ay dapat isaalang-alang. Bagaman mas energy efficient, ang pag-deploy ng mas maraming infrastructure ay maaring magdagdag sa carbon footprint. Sa ID Tech X, ang market growth ay magsisimula sa 2026 pero kailangan ng sustainable practices. Sa predictions, sa 2027, ang governments tulad ng EU ay maaring mag-impose ng green standards para sa 6G deployments. Sa huli, ang 6G ba ay speed savior o privacy nightmare? Pareho. Ito ay magdadala ng unprecedented speed at innovation na magbabago ng buhay natin sa mas mabilis at matalinong paraan. Pero kung hindi natin aayusin ang privacy at security issues, maaari itong maging nightmare na nagpo-pose ng threat sa personal freedoms. Dapat tayong maging vigilant, sumuporta sa better regulations, mag-invest sa secure tech, at maging aware bilang users. Ano ang tingin mo? Savior ba or nightmare? Comment below, like, at subscribe para sa higit pang tech content. Salamat sa panonood, at magkita-kita ulit sa susunod na video.